talaga sila. Kaya nga 'di ba sa hospital, minsan kahit ayaw ng doktor, kailangan niyang gawin. Naalala ko yung nanay ko noon. Kailangan namin siya itali sa kama niya. Kasi kung hindi siya itatali, tatanggalin niya yung dextrose niya, tatanggalin niya yung nasa ilong niya, yung nasa bibig niya. At dahil nga, she was a slave of the sickness. At nung mga nangyayari sa utak niya, wala kaming magawa. Umiiyak kami, nag-aaway kami ng tatay ko, maniwala kayo. We are cursing each other, kaming mag-ama. Nag-aaway kami. Yung daddy ko, gusto niyang tanggalin yung tali ng kamay ng mama ko pagtulog. Ako naman, Dad, please, wag mong tanggalin. Dahil pag nagigising yung nanay ko, tinatanggal niya yung nasa ilong niya. Alam mo ba, yung pag pinapasok sa ilong niya, hanggang bitukan niya yon. Wala na kaming problema sa ibabayad namin eh. Ang problema yung sakit na nakikita namin. Na pinapasok sa ilong niya hanggang sa kanyang tiyan. So if you are hurt, or sa tingin mo, parang nahihirapan ka makita ang kagandahan ni church, repent. Ask forgiveness to God. Again, church is God's gift to you. Yung katabi mo, regalo sa iyo yan ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto ko, regalo kayo sa akin ng Diyos. At sa ayaw at sa gusto nyo, blessing din ako sa inyo ng Panginoon. And no matter how you look at etong isa't isa na meron tayo ngayon sa church na ito ay regalo sa atin ng Panginoon. Kaya nga sa pastor, wala akong magawa. There are times kailangan pigilan ko yung mga tao who are hurting the church. Either by action or by words. Kasi, syempre, tatay eh. Accountability. Kung may mga kabataan dito na nagugroom, o nakikita namin na po-prone sa mga maling gawa ng mga kapwa nila ka-churchmate, I have to act. Kahit, syempre, minsan, nagagalit na sa akin ng ilan. Pero that's fine. Kasi yun naman talaga yung trabaho namin. Magalit sa amin. Joke lang. Ayun naman, minsan talagang, that's our lot in life. Ayun yung bahagi namin. Tanong nyo si John Mark, Mark, ang hirap ng buhay natin sa dati natin church, right? Alam mo, ang church namin noon, puno ng sexual immorality, adultery spirit. We are victim eh. And you cannot blame me when I'm acting. Minsan, buti sana kung, di ba, parang maraming pagkakataon naman, hinahayaan mo, di ba, pinagbibigyan. Pero there are times you need to be stopped. Kasi, that's for the church. Kasi para sa church. For the Queen ng ating Panginoong Hesus. So, ang ating Panginoon is sobrang generous, sobrang yaman, lahat kaya niyang ibigay. Mga nakaraang araw, nangangako ako sa asawa ko, sabi ko, Dear, huwag ka mag-alala. Pagbigyan mo lang ako this year. Sana this year talagang mabigay ko na yung kailangan mo. Yung bahay na kailangan namin, syempre gusto namin magka-baby. Gusto niyo ba magka-baby kami? Basta kamukha nito. Ito, ganyan kabait. Diba? Siyempre ako rin, as I love the church, kailangan ko mahalin yung asawa ko. Kinausap nga ako ng ate ko eh. Alam mo, Pido kasi ang palayaw ko. Alam mo, Pido, your wife has a need kahit na pastor ka. Kailangan mo rin siya alalahanin. And it pains me kapag natutulog siya, nakikita ko na hindi maayos, wala siyang privacy. Kaya sabi ko, Dear, pagbigyan mo lang ako, maglingkod lang tayo. May timeline ako, kapag ito yung nangyari, ikaw, ibubuhos ko sa iyo lahat. Basta sa ngayon, magtiwala muna tayo sa Panginoon. Let's spend this moment para sa church muna. Gawin muna natin to para sa Panginoon. Pero alam nyo kapatid,
Kung papipiliin ako, huwag kayong magdaramdam. Sinasabi ko naman to, I'm publicly saying this. Our ministry is our family. Kaya kung ano man mangyari, pipiliin ko yung asawa ko. Sa kahit sinong tao. Because, siyempre, church din yan. Siya yung family ko and my ministry. And I don't blame, nung narinig ko minsan si Pastor Domeng, na parang, I heard na parang inuna niya yung kanyang asawa, yung kanyang family. I cannot blame him eh. It's discretion naman niya yon na kailangan niyang i-turn over na yung pastoral kay Pastor Apollo kasi he has a dealing siguro sa kanyang family o sa kanyang asawa. And kesa naman na mas mali yung pabayaan ko yung asawa ko para sa iba. Mali naman yon. Parang napaka-hipokrito ko naman. Kaya, ganyan din ang Panginoong Yesus. Uunahin niya yung kanyang asawa more than anyone else. Believe me, just be part of the church, uunahin ka ng Diyos. Higit sa kapitbahay mo o sino man, uunahin ka niya. Marami ng testimony mga lumayo sa church. They regret it. Akala nila pag iniwan nila muna ang church, magagawa nila yung gusto nilang gawin, but they end up losing more when they abandon the one who loved them most, Jesus Christ. So, lavish, generous si Lord more than anyone else. Ay, godly, jealous. Ay, grabe. Nagseselos? Kasalanan po ba magselos, pastor? Hindi kasalanan yan. Basta, ang selos ay makadiyos. So, dito natin makikita kung ano ba ang pagseselos ng makadiyos. I will sentence you to the punishment of woman who commit adultery and who shed blood. I will bring on you the blood vengeance of my wrath and jealous anger. Then I will deliver you into the hands of your lovers, and they will tear you down your mounds and destroy your lofty shrines. They will strip you of your clothes and take your fine jewelry and leave you stark naked. They will bring a mob against you who will stone you and hack you to pieces with their swords. Sa mga kakarating lang, alam niyo yung istorya kanina, ang ganda. Nakita niya ito na naliligo sa sariling dugo, baby pa lang, sanggol pa lang. Yung lalaki na ito, walang age to hindi to yung parang sinasabi ko sa inyong grooming. So ayun, pinalaki niya, inalagaan niya. Nung naging dalaga, lumaki na, pinakain niya ng masasarap. Dinamitan niya, binigyan ng pinakamagagandang alahas, binigyan ng tahanan at lahat, walang pinagkulang at hindi lang nagkulang, binigay lahat ng the best. Lahat ng pinakamagandang pwedeng ibigay, binigay sa babaeng ito. At ang ginawa ng babae, nangalunya. Hindi lang nangalunya, sa iba't ibang mga lalaki pa. At hindi lang nangalunya, yung anak nila, inialay, pinatay para sa kanilang Diyos-Diyosan. At hindi lang isang beses ginawa, maraming beses, paulit-ulit, na sinaktan. At ilang ulit niya ring binaboy yung kanyang sarili bilang isang babae. At sabi niya nga, malala ka pa sa prostitute. Ang prostitute binabayaran. Pero ikaw, mas marumi ka, mas pangit ka, mas masama ka. Ang ginawa mo, dahil ikaw mismo ang nagbabayad sa lalaki. Diba? Kung ikaw, asawang lalaki, ano mararamdaman mo? Eric, ganun asawa mo, handa ka na ba? Uy, binabasa ko to, anong puso meron ka? Diba? Tapos biglang climactic sa huli. Anong sabihin niya? Anong sinabi sa huli ng lalaki? Patatawarin kita. Tatanggapin kita, mamahalin kita. Pero pinadaan niya sa proseso. Yung babae talagang dinisiplina niya. Hindi para sa kanya, para sa babae mismo. Not to serve his own pleasure, na hindi na siya sasaktan, kundi ginawa niya yung kasi ayaw niya nang mapahamak yung babae.
Ganyan tayo minsan pag nagdidisiplina tayo kasi ayaw na natin masaktan tayo ng tao, di ba? Hindi, iba ito. Dinisiplina niya hindi para sa kanya. Dinisiplina niya kasi ayaw niyang mapahamak uli ito. Sabi niya, so nagselos. Talaga naman eh. Magseselos ka ba kung di mo mahal? Siyempre, magseselos ka, mahal mo eh. Kaya sa mga mag-asawa dyan, pag nagsiselos, intindihin nyo. Ang ganda mo kasi. Ang pogi mo kasi. Kanina nga lang, asawa ko may nakitang resibo. Nakalagay sa resibo, February 24. Hindi ko rin alam saan nanggaling yun eh. 2 packs, tapos day tour, tapos 400 pesos. Sabi ko, ano to? Saan nanggaling to? Ang masakit, nakapangalan sa akin. Louie Calpito. Inisip niya, ano tong resibo na ito? Sino kasama mo? Sabi ko, Lord, ano to? Kaya sinasabi ko ito, my conscience is clear. Hindi ko talaga alam yun, ha? Tayo yun, dear. Sabihin mo yung totoo. Tayo ba dalawa yun? Kita mo? Palakpakan natin, faithful ako. The joke lang, by the grace of God. Inaway ako kanina bago ako mag-preach. Sabi niyo, sino to? Sabi ko, Lord, mag-preach pa naman ako. Tapos yung asawa ko galit sa akin. Nararamdaman ko si Holy Spirit. Parang, I can feel yung presence niya in this place, no? Alam mo, faithful si groom, si bridegroom. Even when the bride is unfaithful, as long na tinatawag ka niyang bumalik ka sa akin, huwag kang magmamatigas. Kahit pag-aano karumi ang nagawa mo, kahit may nakagawa na ba neto? Parang wala eh. Kahit tayo, di natin magagawa yan eh. Pero, ito, pinakitang istorya ng Panginoon, kung hindi pa natin nagagawa yan, mas kaya tayong tanggapin ng Panginoon. His forgiveness is not based on how big our sin is. His forgiveness is based on the riches of His grace and mercy. Kaya yung kanina, sabi ko, ano ba naman to? Alam ko di ko niloloko yung asawa ko. Syempre, nag-alala din ako, naloko ko ba yung asawa ko nang di ko alam? Baka naman meron ako naging passenger, tapos parang hinatid ko doon, tapos may resibong binigay sa akin. So syempre, nagpanik ako bilang husband, paano ko i-justify ito? May pangalan ko Louie Calpito. 2 packs, day tour, 400 pesos. But, thank you, Lord. Buti na kala mo. Nauna yung galit niya. So, tapos maya-maya, di ba, umalis na siya. Bumalik pa. Galit pa rin. Talagang gusto niya iparamdam na galit ako sa'yo. Okay, God is good. So, okay lang ang Diyos magselos, hindi dahil sa intimidated siya. Kasi minsan pag nagsiselos ka, intimidated ka sa other person eh. Diba? Pag nagsiselos, okay lang magselos kasi karapatan mo magselos. Kasi, oo, tao ka, pero nagsiselos ka kasi pagmamay-ari mo yan. Diba? Kung wala kayong pagmamay-ari sa isa't isa at nagsiselos ka, medyo hindi magandang selos yun. Diba? At least man lang, minimum requirements po, boyfriend, girlfriend. Diba? Pero kung boyfriend, girlfriend ka, may boundary pa rin, hindi mo pwedeng hindi makipagkaibigan kasi merong mga kaibigan yan. Pero kapag yung kaibigan mas mahalaga na kaysa sa iyo, parang medyo may karapatan ka nang magselos dyan. Diba? Halimbawa, di kayo nagde-date, pero nag-date sila ng magkaibigan, may karapatan ka. Eric, magalit. Diba? Boyfriend mo ako ba't ako? Buti pa yung best friend mo. Diba? So, it's unworldly thing na parang, kasi hinahanda nyo yung sarili nyo sa pag-aasawa eh. Okay. Moving on, godly jealous. Siya ay nagsiselos. Kasi number 1, he has the right to be jealous. Hindi dahil sa intimidated siya, he is confident to himself,
Pero, dapat hindi ka sa iba, akin ka eh. Hindi ka dapat mangalunya, hindi ka dapat sumiping sa iba. Sa akin ka lang kasi asawa kita. So it's the right thing to be jealous. Godly jealous. So, sa mga magkaibigan, parang hindi maano yung jealous eh, kasi magkaibigan lang naman kayo. Pero kung best friend ka, tapos mas mahalaga yung hindi best friend, sinasabi mo hindi best friend, so medyo pwede kang mag-search yan. Okay, moving on. Next. So yan din, ang bridegroom. Again tandaan nyo, nagsiselos si Lord, nagdadamdam. At kapag si Lord nagselos, di ba? Nagagalit din. There are times, siguro naman in 10 years ng church, okay lang na may mga 6 weeks na nagagalit si Lord. Di ba? 10 years Siguro naman okay lang na nagagalit si Lord every 5 years, o kaya naman twice a year. Diba? Ang maganda kay Lord, pag nagagalit, matagal. Mas mabilis magpatawad. So, righteous treatment. Kahit na ganyan, kahaba yung pasensya niya at yung pagpapatawad niya, righteous pa rin siya. Hindi siya yung tipo na parang martir na ginagawa, parang wala nang ginawa sa'yo na mabuti talaga. Talagang point of no return na, pero parang hangal ka pa rin o martir pa rin. Yung may mga ganyan tayo naririnig. Halimbawa nga, yun, sa mga nasasaktan na yung asawa, tapos pagbabantaan ka ng papatayin, tapos hindi ka paalis, umalis ka na. Kasi unrighteousness yan, di ba? Pinagbabantaan na yung buhay mo, umalis ka na. So it's time siguro to leave for a moment and try ayusin yung relasyon. Pero siguro kung nag-aaway lang kayo at kaya namang ayusin ang usapan, as much as possible, di ba? But, wag naman tayong magpakatawag nila dito martyr no? Martyr na wala na sa lugar. Pero may righteous and godly martyr. Pero si Lord kasi alam niya Alam niya na babalik sa kanya. This is what the sovereign Lord says, I will deal with you as you deserve, because you have despised my oath by breaking the covenant. Sabi niya, haharapin mo pa rin yung pagkakamaling nagawa mo. Siyempre, sabi ko nga, hindi na para sa kanya. Para sa iyo na lang yan. Because you did not remember the days of your youth, but enrage me with all these things, I will surely, surely bring down on your head what you have done, declares the sovereign Lord. Did you not add lewdness to all your other detestable practices? Minsan, iniisip natin, nung narinig natin, na yung anong ginawa ng asawa niya? Sabi niya, ibibigay kita, ibabalik kita dyan sa mga naging lalaki mo, at ganito gagawin ko sa iyo, tatadtarin ka nila, sasaksakin ka nila. Pero, kung isipin natin, the grave sin of woman is mas malala. Kasi, yung mismong anak nila, isipin mo anak nila, pinatay niya para sa Diyos-Diyosa nila o para sa kanyang kalaguyo. Isn't it righteous for God to be angry? Diba? Tama lang na magalit. Kasi minsan, sabi nga ni John Bevere, kapag walang fear of God, yung love of God mawawala. May kilala siyang pastor. Itong pastor na ito nagkaroon ng malaking congregation in America around 1980, sa kanya yung pinakamalaki. But, he was tempted and fell into sin. Ang alam mo, ang naging kasalanan niya, adultery. Nakulong siya at maraming bagay na masama sa kanya. Ang sabi sa kanya, tinanong niya, in-interview niya, Pastor, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nangalunya? Nawala na ba yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo? Sabi niya, no, Pastor. Alam ko mahal ako ng Diyos. Pero alam mo kung ano nawala sa akin? I lost the fear of God. Nawala na yung paggalang at takot ko sa Kanya. Kasi alam ko mahal niya ako at mamahalin niya ako, maging sino man ako, umabot ako sa punto na gumawa ako ng hindi katanggap-tanggap na bagay. Alam niyo kapatid, minsan kailangan yung makita ang galit ng Diyos. Kailangan maramdaman natin paminsan-minsan na ang Diyos ay hindi palaging pale ang muka, nakangiti. There are times, tulad siya ng magulang na nagagalit din. Everybody,
Bakit pag ang magulang nagagalit, nagagawa nating tanggapin? Hindi tayo maalis ng bahay, kahit minumura na tayo. Pinipisikal pa nga tayo minsan, di ba? Kahit din ako nung kabataan ko noon. Sinabi niya sa akin, sinabi pa sa amin noon, sana di na lang, pinatay na lang kita nung kabataan mo. O nung baby ka pa lang para di ka na nabuhay sa mundo. So I heard those things. Pero hindi ako umalis sa magulang ko, pero bakit sa Diyos? Pag pinaparamdam niya yung bagay na siya'y nasasaktan at nagagalit, bakit andali nating tumalikod sa Kanya? Sabi nga sa Malakay kung ang boss nyo, minamaltrato na kayo, inaabuso kayo, igagalang nyo pa rin siya, di kayo lumalayo, sinusunod nyo pa rin, ganun din sa mga magulang nyo, bakit naman pag kay Lord nagagalit? Nawawala tayo lahat sa ating mga sarili. Kahit di naman ako. Bakit ganon? Hindi na natin may iwasan yan, nagagalit talaga ang Diyos, may mga pagkakataon. Kaya encourage you. Ang Diyos hindi nagagalit because of out of self-control, dahil nawalan siya ng control. Hindi. Ako, pinapalo ko ng tatay ko noon, sasabihin niya sa akin, papaluin kita kasi gumawa ka ng mali. At habang pinapalo niya ako, umiiyak siya. Ganon ang Diyos. Hindi siya nang gugulpi ng walang control sa sarili. Di katulad ng mga tao na nakikita natin pag galit. Pero pag galit, alam mo yung galit. May taas ang tensyon. May init, di ba? So, God is righteous. Pinaranas niya rin sa kanyang nagkamaling asawa. Next. Gusto niyo ba ng ganyang asawa, mga babae? Siyempre naman. Ayaw naman natin maging ganyan, di ba? Na babae. Sarap na asawa yan, bet. Kahit anong gawin mo, mamahalin ka, maging sino ka man. Alam niya na yan. Minahal ka niya. Kahit mga pagkakamali mo, nakita niya na yan. Pero minahal ka pa rin niya. Inconceivable mercy. Pag sinabi inconceivable, bagay na hindi kayang imaginein. Kahit, di ba tayo binabasa natin, nagulat tayo, ending. Wow. Anong sabi sa last part? Basahin natin. Di ba? Biruin mo, ulitin lang natin quick summary ng story. Nakita niya, may isang sanggol na kahit yung pusod ay hindi putol, kahit magulang niya hindi siya minahal, naliligo sa sariling dugo, mamamatay na lang. Pero, inalagaan niya, pinakain niya, pinalaki niya. Tapos nung lumaki na, naging dalaga, ay sinuotan niya ng damit. Binigyan niya ng hindi lamang ng damit, pinaka-the best sa lahat. At binigay niya yung mga bagay na hindi niya deserve. Minahal niya ng lubusan. Meron pa pala, pinakasalan niya. Pinakasalan niya. Pinakasalan niya at nangako siya na mamahalin niya sa habang panahon. At ang nangyari, nagkamali yung babae. Nangalun niya, hindi lang sa isa, sa marami. At yung anak nila, ibinigay sa kanyang kalaguyo, pinatay niya. At inulit-ulit niya yon. At naging mas malala siya sa prostitute. Ginawa niya, siya pa nagbabayad sa lalaki. Pero anong ginawa sa banda huli? Ngunit tutuparin ko pa rin ang kasunduang ginawa ko sa iyo nung kabataan mo pa at gagawa ako sa iyo ng kasunduang walang hanggan. The perfect groom. Tutuparin ko yung covenant natin nung kinasal tayo. Kaya yung covenant sa marriage, mahalaga yan. Kaya minsan, pag naaalala ko rin, sinabi ko sa asawa ko, mahal kita dahil marami kang magandang katangian. Pero mamahalin kita kahit wala na ako nakikitang dahilan para mahalin ka. Siyempre, gagayahin natin si Jesus. Alam ka naman sino gayahin natin. So I said that to her. So kinakabahan ako. Pero I thank the Lord for my wife. She is a godly woman.
Sa mga mag-asawa, alam natin nagkaroon ng merong mga hindi magandang pangyayari sa pag-aasawa. Pero mapalad ka kung sa kabila ng lahat minahal ka ng asawa mo at tinupad yung kanyang pangako sa altar. Kaya mga babae, masarap po mag-asawa. Huwag kayong matakot na asawahin ng mga man of God katulad ng naglilipat ng slide na to. Di ba? Yung mga tumutugtog, mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi, wala naman silang ibang gagayahin kundi si Lord. Di ba? Ang sarap. Nung bigla natunaw ako nung binasa ko to eh. Ngunit tutuparin ko ang pangako ko sa iyo nung kabataan mo. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Bridegroom. Parang kung ako ganyan magiging asawa, no? Parang matatameme ka eh, no? Parang, ha? May ganyan. Saan ba makakakita niyan? Sa Lord. At sa mga taong nasa Panginoon. So, merong ganyan, Roms. Sa church. Gusto mo isa? Nasa kabilang side. Joke lang. Okay. So, inconceivable mercy. Di ko rin maisip. Pero yan yung kagandahan ng kasal. Tandaan nyo po mga kapatid. Ito ang maganda sa kasal. Ang kasal ay disenyo ng Panginoon at ang kasal ay isang sumpaan na hindi dapat mapatid o mabali. Kaya saludo po ako sa kahit anong nangyari sa mga mag-asawa. Hindi man naging maganda yung mga nangyari sa ilan sa inyo, saludo po ako sa mga nag-i-stay ng ilang taon. To God be the glory sa buhay ninyo. By God's grace. Ngayon kung ano pa yung dapat ayusin. Para patuloy pa na maging kaluwa-luwalhati ang Panginoon sa inyong pamilya. Inspire nyo kami, please. Kukunti na lang yung mga asawang hindi naghihiwalay. Ipakita nyo po sa amin, Ivana, at sa mga kabataan. Siyempre, iba yung hindi naghihiwalay na walang problema, pero mahalaga, di rin naghiwalay. Pero siyempre, di ba, ang maganda talaga yung pagsasamahang nasa direksyon ng Panginoon. Ayun pa rin talaga, siyempre. So God, inconceivable mercy. Hindi natin yan matatawaran. Ganyan mangako ang Panginoon. Sa ayaw, sa gusto mo, kinasal ka na sa Diyos. Mananatili siyang tapat hanggang wakas, hanggang sa pagbabalik niya, hindi ka mag-iisip, babalikan ba ako nito? Babalikan ka niya. Basta humanda ka, maging handa ka sa pagbabalik niya. Hanggat tinatawag ka niya, makinig ka. Inevitable love. Pag sinabing inevitable, parang si Thanos yan. I am inevitable. Sabi ni Thanos yan. Bakit niya sinabi yan? Inevitable, it means wala ka nang magagawa. Destined na yan. Wala nang makakapigil dyan. At ang sabi ng Panginoon, wala nang makapipigil sa akin na mahalin ka. Bago ka pa ipanganak, minahal na kita. Pinanganak ka, mamahalin kita. Maging sino ka man, mamahalin kita. Walang makapipigil sa Diyos para mahalin ka. Kahit ayaw mo na. Lord, wag mo na ako mahalin. Hindi ako karapat-dapat mahalin. Sabihin mo yan as long as you want. Pero hindi siya titigil sa pagmamahal sa iyo. Nang muli akong mapadaan, nakita kong ganap ka ng dalaga. Yan nga yung unang binasa natin. So, ibig sabihin yan,
noon pa man. Kaya nga pag sinabing, inibig mo ako noon pa man, it's very alive in my heart. Pag binabanggit ko yun, inibig mo ako noon pa man. Pag binabanggit niyo yun, kapatid, namnamin niyo maigi na bago pa ang lahat, bago pa likain ang mundo, minahal na tayo ng Diyos at plano niya nang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Welcome to the love of God. Kung nakalimutan mo na ito, I'm introducing sa iyo muli ang pag-ibig ng Diyos. Sariwain mo. Dahil walang ibang magpapalaya sa anumang mga kalagayan natin, lalo na sa kahinaan ng pananampalataya natin, kundi ang pag-ibig lamang ng Panginoon. Gusto mo bang mahalin ng Diyos? Gusto mo? Ang sabi niya, kayo'y umiibig dahil inibig ko kayo. Ano ibig sabihin nun? Bago mo mahalin ng Panginoon, kailangan maranasan, maunawaan, maintindihan, at maramdaman mo muna yung pagmamahal ng Diyos bago mo siya mahalin. Dahil wala tayong pagkukuhanan sa puso natin para mahalin ng Diyos, maliban na lang, ang hugot natin ay galing sa Kanya, sa pag-ibig niya. Kaya kung may nanlalamig na pag-ibig dito, alam niyo na, kung kinakausap ka ngayon ng Diyos, huwag mong patigasin ang puso mo. Huwag mong sabihin niya na wala kang magawa. Choose His love tonight. It is available to you. Piliin mo siya. Piliin mong isipin kung gaano ka kapalad, gaano ka minahal ng iyong Panginoon. Sa pagtatapos po ng ating pag-uusap patungkol kay bridegroom, sa next, pwede ba? Nandun ba yung picture? Hindi, wala eh. Nandun ba? Di ba trending ngayon si Zainab at si, ano ba yun? Reagan Sparks. Si Ray Sparks, di ba? Ray Parks pala, Ray Sparks tuloy. Parang Jordan Sparks, no? May nagalo-halo. Di ba usong-usong ngayon yung love team na yon? Bakit? Although hindi pa mature si Ray Parks, pero si Ray Parks, she found a woman in the middle of darkness. Sabi nga ni Zainab nun, di ba? Actually, di ako nanonood ng ano nila. Ayun pala, yun. Oh, di ba? Wow. Sana nasa maitim ang true love. Wala sa puti. Meron din naman, meron din. Pero pasensya na, medyo kami ang highlights ngayon. Ayaw niya sa maitim, ha? O, yan, o. Diba? So, ito, si Zainab, if you know her story, may minahal siyang lalaki na makamundo at binigay niya ang lahat. Hindi sila kinasal, if I'm not mistaken, tama ba? Hindi sila kinasal ni Skastakli. Trending yun o, kuya. So, niloko siya, di ba? Iniwan siya. At siya'y na-depress at lahat ng masasamang bagay nangyari sa kanya. Hindi pa siya nakaka-move on kay Skastakli. Dumating si Ray Parks. Tama ba? Ray Parks. At minahal siya. Niligawan siya. Alam niya, sabi sa kanya ni Zainab, kaya mo ba akong antayin? Wow. Diba? Wala kayong makikita niyan kay Jesus lang, diba? Sa mga man of God. Pero, kung iisipin natin, totoo naman, although hindi pa mature Christian si Ray Parks, kasi we know may mga worldly or carnality pa siya bilang Kristiyano, pero at least the desire for him to serve God, sabi niya nga yun sa ano nila, di ba? Sa covenant nila, sa last part ng covenant niya, ano ba tawag doon? Yung vow nila, I will lead you to Christ. So, ibig sabihin, nandun yung desire niya to bring Zainab to Christ. No? Parang, ayan, parang ang ganda rin. Sakto rin, sabi ko, Lord, thank you Meron magandang illustration na ang Panginoong Yesus,
mamahalin niya tayo even from the darkness. Kahit na walang dahilan para mahalin tayo, kahit na ayaw natin na mahalin tayo. Pero alam mo kapatid, wala tayong magagawa kahit tanggihan natin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kung tatanggihan natin, mas walang mangyayari sa atin eh. Pero at least ang maganda sa Panginoon, ino-offer niya palagi sa atin yung pag-ibig niya. Kaya saludo ko sa mga egoy. Ego yung tawag lang sa mga sa mga negro, di ba? So, bumilib lang din ako sa kanya. Natuwa din ako. And that's the image of Christ. Pero, maliban pa sa mga ibang maling ginagawa nila as couple, I don't promote that. Halimbawa, syempre, di ba, yung mga vulgar things na ginagawa nila, I don't promote that. What I promote is the part na we can still see good things in them. Lalo na kay Ray Parks, di ba? Makikita mo na kapag ang isang tao may Kristo sa buhay niya, kaya niyang magmahal tulad ni Kristo. So, basahin na natin yung ating last verse. Di ba, ang ganda, no? Sana makahanap din kayo ng ganyan. Ng inyong mga Ray Parks. Mag-basketball na daw si Eric. Hindi, ang requirement, Rick, color. Skin color. Okay, John 3:29. Kagaya ng sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. At ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganoon din sa akin, tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit ang mga tao kay Jesus. Ito yung sinabi ni John the Baptist. Nung preach niya yung gospel, na sinabihan niya yung mga Pariseyong mga ulubong! Sinigaw niya yon. Tapos nakita niya mga nagsisisi yung mga tao. Natuwa siya kasi ang mga tao lumalapit kay Jesus. At kayo rin mga kapatid, lapit kayo kay Jesus. Lumapit tayo sa Kanya. At sabi nga ng Panginoon sa atin, sa Ezekiel din yan, sa chapter 36, dito na tayo magtatapos. Promise. Ang sabi niya, I will give you a new heart and a new mind. And I will give you a new spirit. Hindi porket nagkamali ka, tatanggalin na ni Lord sa iyo si Holy Spirit. Kasi si Holy Spirit na nga lang ang pag-asa mo para magbago buhay mo eh. Tatanggalin pa ba niya? Kaya sabi ko sa inyo, mag-i-stay si Holy Spirit hanggat uubusin niya all these chances na meron ka. At hanggang ngayon, you have that chances that the Holy Spirit is in you. Hindi siya aalis sa iyo. Dahil oras na umalis na siya, talagang hopeless na tayo. Kaya, the one who has spoken this thing says, I am coming soon. Malapit na. So, Lord Jesus, please come soon. Babalik na po ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Tayo tayong lahat at tayo ay manalangin. Bilang isang babaeng ikakasal, inaanyayahan ko kayo na kausapin